Hello mga mare, for today's video ay magluluto nga lang po ako dito ng special palabok. At sana po ay samahan niyo po ako hanggang dulo. At ang una ko pong gagawin dito ay lilinisin ko po ang ating hipon. Tatanggalin ko po yung balat at bituka nito pati po yung ulo. At fast forward nga tayo mga mare, nalinis ko na po yung hipon. Meron po ako duntong 5 puso ng native na bawang. Ito-toast ko nga lang po ito para sa ating pang-topping sa ating palabok. At ayan, luto na po ang ating bawang. Maglalagay rin po tayo dito ng tinapa. Hinimay ko nga lang po dito yung tinapang galunggong, then binusa ko po ito. Ngayon naman po ay magsasangkotsa po ako dito ng bawang at sibuyas. Nang lumabas na po yung aroma ng bawang, inilagay ko na po dito yung sibuyas. At nang masangkotsa ko na po yung mga aromatic, ay ihuhulog ko na po dito yung hipon na hinimay ko kanina. Isasangkotsa nga lang din natin ito para mawala po ang lansa. Nilagyan ko na rin po ito ng paminta at asin para magkalasa na po ang ating hipon. At fast forward na mga mare, isiset aside ko po muna yung ating sinangkotsang hipon. Ngayon naman na ilalagay ko na po dito ang ating giniling na baboy. Isangkotsa nga lang din po natin ito mabuti. Pagkaraan po ng ilang minutong pagsasangkotsa ay naglagay naman po ako dito ng patis. Isusunod ko na rin po dito yung hiniwa kong tofu. Haluin din po natin ito ng mga ilang minuto pa. Makalipas po ang 5 minutong pagsasangkotsa ay lalagyan ko naman po ito ng aswete. Ang ginamit ko pong aswete ay yung may liya para mabilis pong kumulay. Pwede rin po kayong gumamit dito ng powder. At habang nagsasangkotsa po ako ay nagpakulo na nga po pala ako dito ng bias ng baboy. Isinama ko po dito yung sinangkotsa kong balat ng hipon at ulo. Isinama ko rin po dito yung ulo ng tinapa na hinimay ko kanina. Pinakuluan ko nga lang po ito ng 10 minutes. After 10 minutes ay sinala ko po ito. Sa pinakuluan ko pong sabaw ay nilagay ko na po dito yung ating sinangkotsang giniling. At naglagay po ako dito ng durog na chicharon. Naglagay rin po ako dito ng tinapa flakes. 2 kutsarang oyster sauce, optional po. Nagdagdag din po ako dito ng asin, paminta. At habang hinihintay ko po mga maring kumulo ang ating sauce, ay ibababad ko na po ang ating palabok noodles. Magpapakulo na rin po ako ng paglulutoan ito. Naglagay nga rin po pala ako dito mari ng 1 kwadradong hipon para po lalong luminamnam ang sauce ng ating palabok. Pagkaraan po ng ilang minutong paghihintay ay kumulo na po ang ating sauce, kaya naglagay naman po ako dito ng tinunaw na cornstarch sa tubig. Ito po ang magpapalapot sa ating sauce. Ngayon na may titikman ko po at para sa akin ay tama na po yung timpla. Dahil nilagay ko na rin po dito yung sinet aside ko pong hipon kanina. Pagkaraan po ng mahabang proseso ng pagluluto ay luto na po ang ating sauce. At hindi ko na nga po palang nabidyohan mga mari ang pagluluto ko ng noodles. Ganito yata kapag tumatanda na talaga. Nang kumulo na po yung tubig ay nilagay ko po dito yung noodles at pinakuluan ko po hanggang sa lumambot. Isinabay ko na rin po yung itlog para malaga. At heto na nga mga mari, naglagay na po ako ng noodles sa plato. Naglagay na rin po ako ng sauce, then nilagyan ko po ito ng toasted garlic, tinapa flakes at chicharon. Maglalagay rin po ako dito ng hipon for toppings. Hindi nyo po na itatanong, isa po ito sa aking paborito. Maglalagay din po ako dito ng nilagang itlog. Masarap din po itong pigaan ng kalamansi at spring onion. Nakalimutan ko nga lang po at ulyanin na po ang inyong lola. At ito na po ang ating special palabok. Kaya ano pa iniintay nyo mga mare, itry nyo na rin po. Yan lang po muna and thank you for watching.